And finally, na-recover at nabalik na po natin yung Facebook account natin na wala ng email at phone number. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-recover ang nahack na Facebook account, pinalitan na yung email, password, phone number, at hindi mo na ito mabuksan. Yes? Kung nahack yung Facebook account mo ay huwag ka po mag-alala dahil i-recover po natin yan. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Marami pa nga rin pong namomblema at nagko-comment sa mga videos ko na naghahanap nga po ng solusyon kung paano nila mare-recover yung nahack na Facebook account nila. Based po sa mga comments na nabasa ko ay hindi na nga daw po nila mabuksan yung Facebook account nila. At syempre sa video na ito, i-recover natin yung Facebook account mo. Para mabilis po nating ma-recover yung Facebook account natin ay kailangan gumamit po tayo ng same Wi-Fi, same device at same location. Kailangan po natin yon para mabilis po tayong ma-detect ni Facebook. At para mabuksan natin yung Facebook account natin ay kailangan din po natin magpasa ng valid ID. At kung ready ka na para ma-recover yung Facebook account mo, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Kapag nag-recover po tayo ng nahack na Facebook account na wala ng email at phone number, take note lang po na kailangan po natin gumamit ng Google Chrome or browser. At ngayon, simulan na po natin. Dito po sa may Google Chrome ay i-search lang po natin ang facebook.com/login/identify. Kailangan po natin gawin to para mahanap natin ang ating Facebook account. So dito may lalabas po na enter your mobile number. Kaso ang problema, dahil nahack nga po yung Facebook account natin ay possible na binago na ito ng hacker. Kaya ang best way ay pindutin lang po natin yung search by your email or name instead na nasa baba. So dito nakalagay na enter your email or full name. So dito itatype lang po natin yung mismong pangalan natin sa ating Facebook account. After po nyan ay i-double check lang po natin at pindutin lang po natin yung search. After po nyan ay lalabas po ang iba't ibang accounts na possible na kapangalan mo or related sa pangalan mo. Tingnan mo lang yung profile picture at mismong pangalan kung ayun nga ba yung i-recover mo at pindutin mo lang po. So dito may nakalagay na choose a way to log in. Ang problema nga lang po yung email account na nandito ay napalitan na at hindi ko po alam yan. At para ma-recover natin ang nahack na Facebook account na wala ng email at phone number, dapat lumabas po yung no longer have access to this. Wait, in case lang naman na hindi ka po na-detect ni Facebook at hindi po lumabas sa'yo yung no longer have access to this, ay okay lang po yan at may solusyon po tayo dyan. At ganito lang po yung kailangan mong gawin. Kapag hindi po lumalabas yung no longer have access to this kapag nagre-recover ka ng Facebook account mo, ay ganito lang yung gawin mo. Punta ka lang dito sa Google Chrome at i-search lang po natin dito yung submit valid ID to Facebook. Dahil po kasi dito ay mabibigyan tayo ng chance na makapag-submit ng valid ID at makonfirm yung identity natin. At pag sinearch po natin yan, yung pinakaunahan na may nakalagay na confirm your identity with Facebook, ay ayun po yung pipindutin po natin. Diyan po tayo magsasubmit ng valid ID. Dahil nga walang lumalabas na no longer have access to this, ay kailangan natin gawin to para makonfirm yung identity natin at makapagpasa tayo ng valid ID. Ang tanong, ano nga ba yung mga valid ID na pwedeng ipasa? So dito may mga government ID po tayo at non-government na valid IDs. So dito pwede kayong magpasa ng isang government ID at kapag non-government naman ay kahit dalawa. Makikita mo po dyan sa screen yung mga pwede nyo pong ipasa na ID. After po nyan ay scroll down lang po natin at makikita po natin dito yung choose files. So pindutin po natin yan para makapag-submit po tayo ng ID. So ayan, madadirect po yan sa gallery po natin at pwede na nating piliin yung ID natin. At ang last step ay kailangan nating ilagay yung login email address natin or yung mobile number natin na nakabind or nakakonect or ginagamit natin sa ating Facebook account. So make sure lang po na tama yung email account at mobile number na nilagay mo po dyan at pwede na po nating pindutin yung send. Kung mapapansin nyo ay ginawa lang po natin yung steps na yon in case lang naman na walang lumabas na no longer have access to this. Pero kung good news naman at na-detect ka ni Facebook at syempre lumabas sa'yo yung no longer have access to this, ay mas okay po yun. Bakit nga ba? Mas mabilis po kasi natin mare-recover yung Facebook account natin. At ganito lang po yun. At kapag lumabas naman yung no longer have access to this, ay pindutin mo lang po yan. At dito, lalabas po ang tatlong steps na gagawin natin. Tell us how can we reach you, confirm it's you, at look out for a message. At pindutin lang natin yung start na nasa baba. Set new login email, na kung saan kailangan po nating maglagay dito ng panibagong login email na gagamitin po natin. Make sure lang na active po ito.
At dito nakapaglagay na ako ng email at pindutin lang natin yung get code na nasa baba. At dito nag-send nga daw si Facebook ng code, which is yung confirmation code dun sa email address na nilagay natin. So dito chinek ko lang yung Gmail ko at nakita ko nga na merong Facebook security code. So dito i-hold ko lang yan at i-copy at babalik na ako doon sa paglagay ng confirmation code. So paste ko lang po dito at pipindutin ko lang yung confirm na nasa baba. After po nyan ay kailangan po natin mapatunayan na tayo mismo yung may-ari ng Facebook account na yon. So kailangan ng confirmation of identity. Pindutin lang po natin yung upload ID. Lalabas po dito yung form na may nakalagay na I can't log in. Unang sasagutan po natin dito ay ang pagbibigay ng full name natin. So make sure lang na tama yung full name na nakalagay sa ating Facebook account. At pindutin lang po natin yung choose files para makapag-submit po tayo ng ating valid ID. So dito mapupunta yan sa gallery natin at i-choose lang natin yung mismong valid ID natin. At makikita mo po dyan sa screen yung mga valid ID na pwede mong isubmit kay Facebook. So pwedeng government or non-government valid IDs. Sa valid ID na ipapasa po natin ay pwede po tayo magpasa ng 1 to 3 na valid ID. At pindutin po natin yung send na nasa baba. May lalabas po na thank you for submitting your ID to Facebook. At kailangan na lang po natin maghintay within 7 days kay Facebook dahil i-review pa po nila yung mismong valid ID na sinubmit po natin sa kanila. At dahil driver's license po yung pinasa ko ay mabilis lang pong na-review ni Facebook yon. Meron na nga pong sinend si Facebook sa aking email na kung saan ito na yung final step to get back on Facebook or para ma-recover na yung Facebook account ko. At dito may nakalagay na to get back you on Facebook, we need you to reset your password. So dito sa baba ay pindutin lang natin yung reset password. And finally, pwede na po tayo maglagay ng panibagong password na magagamit po natin at pindutin lang po natin yung reset na nasa baba. Nagkaroon na tayo ng panibagong password at i-secure na natin ito. Pindutin lang po natin yung get started at makikita nyo na chine-check kung meron nga bang pagbabago sa Facebook account natin. At lumabas po na no changes. Ibig sabihin walang pagbabago na nangyari sa ating Facebook account. So kahit na-hack ito ay wala naman pong binago yung hacker. At dahil meron na tayong panibagong password ay pwede na tayong mag-login sa ating Facebook application. And finally, na-recover at nabalik na po natin yung Facebook account natin na wala ng email at phone number. At ayun po yung dalawang steps na pwede nyong gawin para ma-recover po yung nahack na Facebook account ninyo. Ang simpleng reminder ko lang po sa inyo na ang review and approval ni Facebook sa ating request for recovery ay within 7 days. Kadalasan po ay dalawa yung nagiging problema. Number 1 is yung hindi po tayo ma-detect ni Facebook dahil hindi po tayo gumagamit ng same Wi-Fi, same device at same location. Pangalawa naman po ay sa valid ID. Kadalasan, expired po yung pinapasa na ID at hindi po sa atin yung mismong ID na yon. Before matapos yung tutorial natin sa araw na ito ay may gusto muna akong i-shoutout. Shoutout nga pala sa Si Maya Garden Resort at sa napakabait at napaka-pretty na si Ate May Cambacanlas. You know? At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. At pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!